Posibleng mangyari yung ganyang scenario na kapag may mga binitong silence sa mga items ng ating Pangulo sa proposed budget, maaaring matras yung ilan sa kanyang mga kaalyado sa House of Representatives. Posibleng magresulta ng backlash o pag-atras ng suporta ng ilang mambabatas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagveto o hindi pag-aproba sa ilang probisyon o items ng 2025 General Appropriations Bill o GAB. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, maaaring mangyari ang senaryo na ito kapag hindi kasamang maaaprubahan ang mga isiningit na proyekto o programa ng ilang mambabatas na inaasahan nilang makatutulong sa kanilang pagtakbo sa paparating na 2025 midterm elections. Inaasahan niya ng ating mga mambabatas, lalo pat kalagayan sa kanila ay sasalam sa parating na midterm elections. So, iniisip nila na makatulong ito sa kanila, sa kanilang campaign, sa kampanya, sa eleksyon, upang tumaas yung kanilang chances na manalo. Naging kontrobersyal ang 2025 budget dahil sa zero allocation sa subsidiya para sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth, 12 billion peso budget cut sa Department of Education. Pinuna rin ng President's sister na si Senator Amy Marcos ang sobrang laking budget na inilaan sa Department of Public Works and Highways na nagkakahalaga ng 1.113 trillion pesos. Kaya naman ayon kay Professor Coronacion, malaking hamon sa Pangulo ang pag-aproba sa panukalang budget. So maraming binabalaan sa yung Pangulo actually sa budget at unang-una yung consideration niya na kinakailangan talungin nila yung mga kandidato ng Duterte family sa parating na eleksyon. Pangalawa yung yung dapat hindi mag-violate sa Constitution. Pangatlo yung public backlash no sinasabi na parang napaka-greedy nila at masyadong self-serving itong minumungkahi na national budget. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, masusing nirepaso ang panukalang pondo sa susunod na taon upang umayon ito sa konstitusyon. Maingat anya na pinag-aralan ang iba't ibang items na nakapaloob sa proposed budget. Nais rin anya ng Pangulo na makatiyak na mapaglalaanan ng sapat na pondo ang mga ahensya at programa ng pamahalaan. Sa Lunes ang nakatakdang paglagda ng Pangulo sa 2025 GAB pagkatapos ng Rizal Day program sa Maynila. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan.